Ikaw ba nakatira dito sa dampa na to? Ang tanong ni Abel, nabalitaan kasi niya mula sa kanyang katiwala na may nabitag na ibong tagak sa palayan niya kaya sinadya niya ang dampa ni Hector. Opo. Alam mo bang illegal tong ginagawa mo? May ibang nagmamayari sa lupang kinatitirikan ng bahay mo. Bigla namang kinabahan si Hector. Hindi niya kasi alam kung sinong may-ari ng lupa. Nasaan yung ibon? Nasa akin po. Okay, ganito. Kukunin ko yon para mabigyan ng lunas may pasuri at pagkatapos ng mapakawalan. Pero sir, Kung ayaw mong ibigay, ire-report kita sa otoridad. Magkakaroon ko ng penalty at baka makulong ka pa. sa takot na makalkal ang kanyang mga nakaraan ay tumalima si Hector. Sa isip niya ay wala siyang choice. Kaya walang imik na kinuha niya ang ibon mula sa kulungan nito at iniabot iyon kay Abel. Sir, sana po ibigay niyo lang po siya sa akin. Ako na lang po mag-aalaga sa kanya. Alagaan ko po siya ng mabuti, promise. Kasi po mahalaga po sa akin ang ibon na yan eh. Sige na po, sir. Pero hindi siya pinakinggan ni Abel. Inusisa ni Abel ang ibon. Napansin niyang nakalaylay ang kanang pakpak nito. May nakita rin siyang sariwang dugo sa pakpak. Kung mahalaga tong ibon sa'yo, kailangan dalhin natin siya sa veterinaryo. Mamamatay ito kapag hindi siya nagamot. Ang paliwanag ni Abel. Hindi na nakaimik pa si Hector. Matindi ang nadarama niyang lungkot habang pinagmamasdan ng pag-alis ni Abel na bitbit ang ibon. Ikaw ba yung guest na nagnakaw ng ibon na napitag ng kapatid ko? Ang galit na tanong ni Victoria na naghihintay pala kay Abel sa harap ng rest house. Kararating lang ni Abel noon galing sa klinik ng veterinaryo. Si Victoria ang kapatid ni Hector. Correction lang sa salitang nakaw, miss ha. Iniligtas. Yun ang tama. At kasama ka pala sa pagbitag ng ibon. Alam mo bang napinsala at naputo lang isang pakpak niya? Habang buhay na ito magiging baldado. At ang ibon na yun dayo lang. Paano pa siya makakabalik sa lugar na kanyang pinanggalingan kung hindi na ito makalipad? At isa pa, bawal ang panguhuli ng tagak. Isa siyang protected species. Alam mo ba yun? Pakialam ko ba kung protected species yan? Bakit ako ba hindi protected species? Kapag hindi ko kakatayin yung protected species mo ay kami ang mamamatay sa gutom. Ano ba ang mas importante, tao o ibon? Ang pabalang na sagot ni Victoria. Ang totoo ay alibay lang yun ni Victoria dahil hindi umubra kay Abel ang rason na alaga nilang ibon. Takutan ang gamit niyang dahilan sa pagkumbinsi kay Abel. Alam ni Victoria kung gaano kahalagang ibon na yon para sa kapatid niya. Alam din niya na may nakatagong lihim ang ibon na yon. Kung ipakulong ko muna kayo bago kayo mamatay sa gutom. Ano? Marami pagkain dun. Ano, game kayo? Kung ikaw kayang katayin ko, nakikita mo ba tong dala kong itak? Ha? Gagamitin ko to sa'yo, kakatayin kita. Kaysa naman sa magnakaw, diba? Gusto mo bang magnakaw kami? Gusto mo bang nakawan ko tong rest house na nito? Kaninong ibon ba yan? Dayo lang yan dito, kagaya mo, dayo rin. Pwede ko kayong pagsabayin katayin. Gutom na nga yung tao tapos may naalaman ka pa diyang protected species. Ibalik mong ibon sa amin. Baltado na pala eh. Pinaghirapan ng kapatid ko ang paghuli nun. Kung ayaw mo ibalik, bayaran mo na lang, ano? Magkano? 100,000. Ha? Ano yan, ginto? Di pa sabi mo protected species. Di mahal yan. Siyong nga. Okay, sige, ganito na lang. Alam mo, gutom lang yan. Kumain ka na lang ha muna. Sagot ko na. Saka ako nibibigay ang bayad sa'yo. Pinagbigyan ni Victoria ang paanyaya ni Abel. At habang kumakain, pansin ni Abel na gutom si Victoria. Doon na rin napansin ni Abel ang itsura ni Victoria. Nasa 20s ang edad. May matangos na ilong. Makinis sa muka. May mga matang mistulang nakikipag-usap. Matangkad na halos kasing tangkad niya. May mahabang buhok. Morena at kahit sa bukid nakatira,
makinis ang kutis. Filipinang-Filipina ang dating. Maliban na lang sa kanyang pagkaragid at tomboyish na kilos at pananalita. Muling nanumbalik sa alaala ni Abel ang kanyang ex-girlfriend ng halos 2 taon, si Katrina. Maganda din si Katrina, matalino at anak mayaman. Mahal nila ang isa't isa. Pero ang siste, magkaiba ang kanilang ugali at pananaw. Maarte si Katrina, jet setter at social climber. Mahilig siya sa kinang at sophisticated na buhay sa syudad. At ayaw na ayaw niya sa bukid. Ganun pa man, minahal siya ni Abel ng lubos. Pero ang isang bagay na naging dahilan para tuldukan nila ang kanilang relasyon ay nung nabuntis si Katrina at nagdesisyon na hindi ituloy iyon dahil hindi pa siya handa. Doon nagalit si Abel. Binantaan niya si Katrina na kapag itinuloy niya ang planong iyon ay tapos na ang kanilang relasyon. Umalis si Katrina nang walang paalam. Lumipas ang 1 buwan ay pinuntahan siya ni Abel sa kanilang bahay. Pero nakaalis na ang dalaga patungong Canada at doon na raw gagawin ang plano nito. Nagising si Abel mula sa tila mahimbing na pagkakatulog nang marinig niya ang sigaw ni Victoria. Ang lalim naman ang iniisip nito. Kung makatitig ka sa pader, akala mo tutunawin mo na yan. Siguro ang dami mong utang ano? O baka may napatay kang tao? O baka naman na-inlove ka sa pader, ano? Tapos na palang kumain ng prinsesa. Anong sabi mo? In love ako sa pader. Kung sa bagay, mas gugustuhin ko ang ma-inlove sa pader kaysa sa'yo. Oy, for your information, hindi ko pinangarap ang magkaroon ng jowang bugnutin na ubot ng yapang. Natawa na lang si Abel. Tapos inabutan niya si Victoria ng 1,000 piso. Ano to? Tip? 100,000 ang usapan ha? Take it or leave it. Alam mo dapat ikaw nga tumagmulta sa paghuli mo sa protected species na hayop eh. Dapat nga din ay bayaran mo yung kinain mo. Nabusog ka na nga may 1,000 ka pa. Magpasalamat ka na lang uy. Ikaw ha? Tandaan mo to. Tayo ka lang dito. Kung ayaw mong tudasin ka namin ng kapatid ko, magbayad ka ng tama. Babalikan kita para sa balanse ha. Kapag hindi ka nagbayad, susunugin ko tong rest house na tinutuluyan mo. Sige ka. Sa forma kasi ni Abel na walang kaarte-arte sa katawan, walang mag-aakalang siya ang nagmamay-ari ng 45 5-star na nakahilerang rest house kung saan ay kanyang inookupahan sa bakasyong iyon. Abogado at chairman si Abel sa mga kumpanyang pag-aari ng kanilang pamilya. Sa edad na 22 ay may tuturing na bagito lamang sa larangan ng negosyo. Ang totoo, napilitan lamang si Abel na pamunuan ng kanilang business empire. Nag-iisang anak lang si Abel dahil sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, wala siyang choice. At dahil sa angking sipag at talino, napalago pa niya ang kanilang negosyo. At ang isa nilang negosyo ay ang rest house na nasa liblib pero napapalibutan ng magagandang tanawin. Nasa itaas ng bundok at tanaw ang buong paligid. Sa gilid naman ng mga nakahilerang rest house ay ang malinis, mabato. Pero hindi kalaki ang ilog na may mga nakatayong cottages. Sa di kalayuan sa may harapan ng mga cottages ay may malawak na taniman nila ng palay. Malamig at napaka-presko ng hangin. Napakatahimik ng ambience. Itong rest house nila ang pinakapaboritong lugar ni Abel. Pagkatapos sigawan ni Victoria si Abel ay umalis ito. Pero mabilis niya munang binatukan si Abel sabay karipas ng takbo. Buisit. Tamang asal ba ng isang babae yun? Agad naman tinawag ni Abel si Mang Istong, ang chief staff niya sa rest house na iyon. Ay nako, ganyan talaga si Victoria, Sir Abel. Parang Amazona. All around niya sa trabahong kahit panlalaki. Nangungulekta at nangahakot iyan ng mga panggatong. Nangunghuli ng hito sa palayan. Namimingwit ng isda sa ilog. Umaakyat ng niyog. Malakas ang loob. Kabaliktaran naman ang kapatid niyang si Hector na sobrang mahihiyain at halos hindi lumalabas ng bahay. Patay na ang mga magulang na mga iyan at wala silang kamag-anak dito.
dahil hindi nakakabayad sa renta ng inuupahang bahay sa syudad kaya dito sila tumungo. Ayun, hinayaan ko na lang. Mababait naman yung mga bata na yan, sir. Ganun ba? Okay, sige. Ganito na lang, Mang Estong. Papuntahin niyo po ang babaeng yun dito bukas. Pero huwag niyo na lang pong sasabing ako nagpapunta sa kanya. Basta papuntahin niyo lang po siya dito. Dumating si Victoria sa rest house kinabukasan at pumasok sa opisina ni Abel. Umupo siya sa isang silya sa harap ng manager's table. Maya-maya na may sumulpot naman si Abel galing sa CR na mismong opisina. Scripted ang eksena ngayon. Kunwari nagulat si Abel sa pagkakita niya kay Victoria. Nandito ka. Huwag mong sabihing mag-a-apply ka rin ng trabaho dito. Ungas, pinatawag ako ng may-ari dahil gusto niya magtrabaho ako rito. Hindi ako nag-a-apply na katulad mo. Ganun. Hindi mo ba alam nagbago ng isip ng may-ari? Ako ang pinili niya imbis na ikaw. Kaya, maaari ka nang umalis. Gusto mo bang sapakin kita? Nakakainis ka na eh. Sobrang yapang mo. Nakala ko pa naman guest ka rito. Yun pala nag-a-apply ka ng trabaho. Ano kuya, namumulupi ka na ba? Wala ka ng tattoo. Well, actually, guess naman talaga ako. Pero nang makita kong isang mahirap na kahit ibong ligaw ay handang ulamin, na-realize ko na sobrang challenging palang kalagayan ng mga mahihirap. Kaya heto, itatry kong magpakamahirap. Kasi, idol kita eh, kaya full support ako sa'yo. Sobrang yapang talaga nito. Kung nasa labas lang tayo, nako, baka nabugbog na kita. Ikaw talaga, ha? Aray ko naman na, bitawan mo ng tenga ko, ang sakit-sakit, bitawan mo ako. Nariyan na yung manager, bitawan mo na ako. Nabitiwan ni Victoria ang tenga ni Abel. Base sa usapan ay magkukunwaring may-ari ng guest house si Mang Estong. Kaya umarte siyang may-ari. Si Abel naman ay tuwan-tuwa sa nakitang nagpupuyos na mukha ni Victoria. Pero hindi niya ito pinhalata. Bigla silang nag-behave. Umupo si Mang Estong sa silya ng manager, paharap sa kanilang dalawa. Pero nagtaka si Victoria at nagulat, kaya nagtanong siya. Kayo po palang may-ari ng mga rest house dito? Nangingimi namang sumagot si Mang Estong. Tiningnan si Abel na tila humihingi ng tulong. Ano kasi? Oo, siya. Nakita mong nakupo siya riyan sa upuan ng may-ari, di ba? Di siya ang may-ari nito. Alam mo ang bastos mo. Hindi ikaw ang kinakausap ko, okay? Sobrang bait lang niyang si Sir Estong. Pero kung ako may-ari ng rest house na to, tapos tatanungin pa ako ng ganyan, masasampal ko talaga magtatanong. Ano yun? Wala kang tiwala sa kanya, te? Kahit nakaupo na siya riyan, tatanungin mo pa rin? Parang nagdadrive lang si Sir Estong ng taxi na sinasakyan mo at tinanong mo pa siya kung siya ba ang driver. Alam mo ang gulo mo. Gamitin mo nga yung gamong-gamong utak minsan. Kitang-kita sa mukha ni Victoria ang pagpupuyos. Mistulong nagpapagang kanya mga mata habang tinitingnan si Abel. Pero nang sigawan na siya nito, biglang sumingit si Mang Estong. O siya, wag na kayong mag-away. Ang gusto ko lang ipaalam sa'yo, Victoria, na kukunin kitang tauhan dito. At ang assignment mo ay ang pag-aalaga kay Damsel. Yung ibon na uulamin mo sana, iminigay ko sa rest house, iyan si Damsel. O baka naman gawin mong barbecue, ha? Gusto mo ikaw ang barbecuehin ko dyan? Ikaw tukmol ka ha? Kanina ka pa singit ng singit ha? Magsuntukan na lang kaya tayo. Oo, babae nga ako. Pero kaya kitang isabit sa sanga ng puno, okay? Natatawang napailing na lang si Abel. Para silang mga aso't pusa. Pero dahil sa maagap na pagpagitna ni Mang Estong ay natahimik din si Victoria. Sa madaling salita ay naging tauhan ni Abel si Victoria. Patago nga lang dahil iyon ang arrangement na gusto ni Abel. Si Mang Estong ang magkukunwaring may-ari at kasama sa plano na sina Abel at Victoria ang mag-aalaga kay Damsel. Sa original na plano talaga ni Victoria ay maibalik sa kanilang ibon. Pero naisip din niya na
mas maigi kung nasa poder ni Mang Estong si Damsel dahil mas maalagaan ito ng maayos at magkakapera pa siya. May inis lang siya kay Abel dahil sa kanyang pagkaarugante. Ganito ha, ako ang boss sa pag-aalaga at ikaw ang mag-a-assist lamang sa akin. Dapat ay klaro yan. Huwag mong kalimutan kung saan ang lugar mo dito ha. Oo na po. As if naman na gusto ko talaga mag-alaga niyan. Nandito lang talaga ako para sa sweldo. At kung maaari nga ilayo mo yan sa akin Delikado yan kapag ganyang kutom ako at mainit ang ulo ko. Si Victoria ang tagahuli ng mga isdang ipapakain at ilalagay ang mga iyon sa container o aquarium. Siya rin ang tagalinis at tagaayos ng pugad ni Damsel at tagapaligo ng ibon. Lahat ng pangailangan ni Damsel ay si Victoria ang bahala. Si Abel naman ang tagapakain, 4 na beses sa isang araw. Susubuan niyang ibon. Siya rin ang tagapasyal kay Damsel 1 o 2 beses sa isang araw. Kapag nasa paligid lang ng bukid, kinakarga ni Abel ang ibon o kaya ay pinapalakad. Kapag sa palengke naman ang tungo nila, ay pinapasakay niya ito sa sasakyan niya. Si Abel din ang tagaplano. Si Victoria ang tagasunod lamang sa utos ni Abel. Sa sobrang pag-aalaga ni Abel kay Damsel ay nagkaroon ng tiwala at attachment ang ibon sa kanya. Nagkaroon ng imprint si Abel bilang isang magulang. Kapag nakita ni Damsel si Abel, kusang lumalapit ng ibon sa kanya. Kahit nga sa labas ng bahay kapag ilalatag ni Abel si Damsel sa lupa, susunod at susunod ang alaga niya sa kanya. 6:00 ng gabi iyon, iginala ni Abel si Damsel. Normal na bumubuntot ang ibon sa kanya. Subalit nang nilingon niya ito, nawala ito sa kanyang paningin. Tarantang hinanap ito ni Abel, pero hindi nila mahagilap ang ibon. Kung saan-sana lang niya ito hinanap. At dahil gabi na at madilim na, kaya pansamantalang ipinagpaliban nila ang paghahanap. Halos hindi makatulog si Abel sa gabing iyon. Kinakabahan at sinisisi ang sarili niya. Alam ni Abel na hindi mabubuhay si Damsel na mag-isa dahil wala itong kakayahang lumipad o tumakbo ng mabilis. Sinisisi naman siya ni Victoria. Kinabukasan ay maswerteng nakita nilang ibon. Nasa gitna ito ng palayan. Nakalublob sa putik at natatapunan ng isang patay na sanga. Sa pagkakita pa lang ng ibon kay Abel ay mistulang isang bata ito na umiiyak at nagsusumbong. Nang kinarga ito ni Abel sa kanyang bisig, inilingkis ng ibon ng kanyang mahabang leeg sa leeg ni Abel na tila niyayakap niya ito. Naantig naman ang damdamin ni Victoria sa nasaksihan. Nayugnay niya ang kanyang sarili sa ibon nang naranasan din niyang maligaw sa bukid at nahanap siya ng kanyang ina. Kagaya ni Damsel ay ulila na rin si Victoria, kaya hindi maiwasang manumbalik sa alaala ni Victoria ang trahedya sa kanyang pamilya. Tila siya si Damsel na naghahanap ng kalinga at pagmamahal. Awang-awa siya kay Damsel. Awang-awa rin siya sa kanyang sarili. Maulan ng hapon, 5:30 na iyon nang maisipan ni Abel na ikutin ang lupain na nakapaligid sa rest house. Nang binayban niya ang pampang ng ilog malapit sa dampa ni Hector, napansin niyang medyo tumataas ang tubig. Babalik na sana siya nang maisipan niyang silipin ang dampa. Tinawid niya ang tulay na kawayan. Nagulat naman si Hector nang makita si Abel. Nagkatitigan sila. Iyon ang unang pagkakataon na napagmasdang maigi ni Abel ang anyo ni Hector. Katamtaman ng kanyang pangatawan at mahaba at kulot ng kanyang buhok. Kung hindi lang siya nakadamit panlalaki, masasabing kampal sila ng kapatid niyang si Victoria. Gwapo si Hector. Bagamat kulang lang talaga sa pag-aaruga ng kanyang sarili. Pumasok si Abel sa loob ng kubo. Sinong natutulog dito sa kawayang higaan na to? Si Victoria po. Tatango-tango lang si Abel sa bawat sagot ni Hector sa kanyang tanong. Wala naman siya nakitang kakaiba kaya naisipan niyang umalis. Pero nang masilip niya mula sa bintana ang pagtangay ng malakas na agos ng tubig sa tulay na kawayan at ang pag-apaw ng tubig mula sa ilog, doon na siya kinabahan. Mahirap pong tumawid kapag ganyang kalakas ang agos ng tubig. Tsaka isa pa, madilim na po. Kaya
dito na lang po muna kayo magpalipas ng gabi. Wala nang nagawa si Abel. Naganda si Hector ng kanilang hapunan at nang kumakain na, halos wala silang imikan. Hinanda at nilinis ni Victor ang tulugan. Nakamasid lang siya kay Abel. Sobrang mahihain si Hector. Kapag tinitingnan siya ni Abel ay yumuyuko ito. At kapag si Abel naman ang hindi makatingin sa kanya, palihim naman siyang sinusulyapan ni Hector. Kumusta po yung ibon? Na yun, okay naman siya. Mahal ko po ang ibon na yun. Ang totoo po niyan, siya po ang nagligtas ng buhay ko. Paano naman nangyari yun? Paano nagawang iligtas ng isang ibon ng buhay mo? Basta po. Pakiusap ko lang sana, alagaan mo siya. Magkarugtong na kasi ang buhay namin ng ibong yun. Huwag ka mag-alala. Nasa mabuting kamay siya. Kung gusto mo siyang dalawin, libre ka naman pumunta sa rest house. Bago sila natulog ay may mga itinanong pa si Abel tungkol sa buhay-buhay nila magkapatid. Bagamat matipid ang mga sagot, napansin ni Abel na may mas malalim na dahilan kung bakit sila napadpad sa bukid na iyon. Hindi na niya inalam kung ano man ang mga iyon. Ayaw niyang madawit sa kung ano pang problemang mayroon sila. Maghahating gabi at nasa kalagitnaan ng tulog si Abel nang biglang magising siya sa malakas na sigaw at iyak ni Hector. Huwag po! Huwag niyo po silang papatayin. Huwag po! Agad na bumalikwas si Abel at tinumbok ang papag kung saan nakahiga si Hector. Ginising niya ito. Bigla siyang niyakap ni Hector habang humihikbi. Pawis na pawis at nanginginig. Huwag mo kong iiwan. Huwag mo kong iiwan. Huwag mo kong iiwan. Niyakap na rin ni Abel si Hector. Hinaplos niya ang likod nito. Huwag ka mag-alala. Hindi kita iiwan. Nanatili silang magkayakap hanggang sa dahan-dahang inilatag muli ni Abel si Hector sa higaan. Tinabihan niya si Hector at maya-maya lang ay nakatulog silang muli. Alas 4 ng madaling araw nang muling binangungot si Hector. Ganon pa rin ang kanyang isinisigaw. Huwag po! Huwag po! Huwag po! Huwag po! Huwag niyo po silang papatayin! Huwag po! Pumaawa po kayo! Huwag po! Huwag po! Muling ginising ni Abel si Hector. Muling niyakap niya si Hector habang humahagulgol. Matinding awa naman ang naramdaman ni Abel. Ang tanging nagawa na lang niya ay ang yakapin din si Hector. Pinahiran niya mga luha nito gamit ang kanyang palad. Nasa ganung pangaamo si Abel kay Hector nang biglang pinaglaruan siya ng kanyang isip. Mukha ni Victoria ang kanyang nakikita sa niyayakap na si Victor. Biglang lumakas ang kalampag ng kanyang dibdib. Malakas ang puwersang nag-udyok sa kanya na yakaping muli ito. Pero noong mga oras na iyon ay kakaibang yakap na ang ginawa niya. Nahinto si Hector sa pag-iyak. Bagamat nagulat, hindi niya nagawang pumalag. Hinayaan niya lang si Abel. Alas 8 ng umaga nang muling magising si Abel. Bumulaga sa kanyang paningin si Hector na natutulog sa tabi niya na walang pang itas na damit. Halos hindi naman siya makapaniwala sa mabilis na pangyayari. Napatitig na lang siya sa kawalan. Binalik-balikan sa kanyang isip kung paano nangyari ang lahat. Muling simingit sa kanyang isip ang mukha ni Victoria. Ibinaling niya ang kanyang paningin sa himping pa ring natutulog na si Hector. Tinitigan niyang maamo at inosenteng mukha nito. May matinding awa siyang nadarama. Binitawan ni Abel ang isang malalim na buntong hininga. Bumalikwas siya at dinampot ang kanyang damit na nagkalat sa sahig. Isinuot niya mga ito. Walang imik na lumabas siya ng bahay. Halos normal na muli ang lalim ng ilog at hindi na gaanong malakas ang agos ng tubig. Habang maiging pinag-aaralan ni Abel kung saan banda siya pwedeng tawirin ng ilog, nagulat na lang siya nang may biglang humawak sa kanyang kamay.
Mas malakas ang agos niyan sa ilalim. Maaari kang higupin niyang pailalim. Si Hector, naka-shorts lang at walang damit pang itaas. Paano ako makakatawid? Kailangan ko na makauwi. Sigurado nagugutom na si Damsel. Dinala ni Hector si Abel pabalik sa dampa. Sa ilalim ng dampa ay may kawayang balsa. Hinila iyon ni Hector palabas. Pagkatapos ay kinuha niyang lubid na nakatali sa naiwang poste ng naalon na tulay. Inihagis niya ang dulo ng lubid na may bowline knot sa nakausling poste naman sa kabilang pampang. Nang sumabit ay hinila niya ito at itinali ng mahigpit. Ang dulo naman ng lubid na nakatali sa balsa ay itinali niya sa lubid na nakadugtong sa dalawang magkabilang poste ng pampang. Ibinaba niya ang balsa sa ilog at pinalutang. Tumalon si Hector sa balsa. "Sakay na!" Ang utos niya kay Abel habang nakatayo sa ipapaw nito. Manghang-mangha si Abel sa galing at liksi ni Hector. Napatitig siya sa binata. Hindi niya lubos maisalarawan ng tindi ng kanyang paghanga. May kakaibang sundot sa kanyang puso. Muli namang nanumbalik sa kanyang alaala ang nangyari sa kanila sa nagdaang gabi. "Halika na dito. Hindi ka makakatawid kung tititigan mo lang ako." Napangiti lang ng hilaw si Abel sa sinabing iyon ni Hector. Tila binuhusan siya ng malamig na tubig at biglang nagising. Maingat siyang bumaba sa pangpang. Inalalayan siya ni Hector. Nang nakatayo na sana siya, bigla naman siyang nawala ng balanse. Napayakap siya kay Hector. Pero mas lalo pang gumewang-gewang ang balsa at nalaglag silang dalawa sa ilog. Sa bilis ng pangyayari ay biglang nilamon si Abel sa rumaragasang kulay putik na tubig. Mabilis ding sinisid ni Hector ang ilog. Hindi naman nagtagal ay nasunggapan ni Hector ang damit ni Abel at hinila ito patungo sa kabilang baybaying ilog. Walang malay si Abel nang kinarga siya ni Hector sa kanyang mga bisig at inilatag sa dalampasigan. Ramdam ni Hector ang malakas na kalampag ng kanyang dibdib. Natakot siya para kay Abel. Dali-dali niyang binigyan ng CPR si Abel. Sa bawat pagbuga niya ng hangin sa bibig at pagbomba sa kanyang dibdib ay ramdam ni Hector ang matinding kaba. Tila napakabagal ang takbo ng oras habang pilit ay binabalik ni Hector ang paghinga ni Abel. Hindi naman siya nabigo. Nang manumbalik ang malay ni Abel, sumalubong sa kanyang paningin ang mukha ni Hector dahil sa ginawa nitong pag mouth-to-mouth resuscitation sa kanya. Dali-daling tumagilid si Abel at isinuka ang malaputik na tubig mula sa kanyang baga. Nanatiling nakahiga pa rin si Abel. Habol-habol ang kanyang paghinga kasabay ng pag-ubo. Magpahinga ka na muna sandali. Nahinto ng pag-ubo ni Abel at normal na rin ang kanyang paghinga. Pero nanatili pa rin siya nakahiga. Habang nasa ganun siyang pagpapahinga, hindi naman niya maiwasang titigan si Hector na nakaupo lang sa gilid niya. Napansin ni Hector ang malagkit na titig ni Abel. Pero pagkailang ang nangibabaw sa kanyang isip, ibinaling niya ang kanyang paningin sa ibang direksyon. Ngunit inabot ni Abel ang kanyang muka at hinila ito papalapit sa kanya. At nang naglapat ang kanilang katawan ay tila nawala sa sarili si Abel. Mabilis niyang niyakap si Hector. Hindi naman na nakapagsalita pa si Hector habang lalo pang hinigpitan ni Abel ang pagyakap sa kanya. Iba yung pasasalamat ang naramdaman ni Abel para kay Hector. Utang niya kay Hector ang kanyang buhay. At dahil na rin sa namumong atraksyon niya na naramdaman ito para sa binata, inalok niya si Hector na magtrabaho sa rest house nila. Hindi ko po matatanggap yan. Masaya na po ako sa pananatili ko dito sa dampa ko. Nang nakauwi na si Abel, dumiretso siya sa kanyang kwarto at nagpahinga. Habang nakahiga siya sa kama niya ay hindi mabura sa kanyang isip ang pagsagip ni Hector sa buhay niya. Pero mas lalong nagpatuliro sa kanyang isip ay ang nangyari sa kanila. Hindi niya lubos maintindihan ang sarili. Yung kapatid mo ba ay talagang ganyan kamahiyain? Bakit mo naman naitanong? Interesado ka sa kanya? Oo,
Gusto ko siya maging kaibigan. Yan bala ko nga, i-recommenda siya kay Sir Estong na i-hire siya para makasama natin dito. May malaking utang na loob kasi ako sa kanya. Wag na. Takot yun sa tao. Lalo na sa taong may kanyang mukha na katulad ng sayo. Kung utang lang naman ang pag-uusapan, bayaran mo na lang. Tumatanggap yun ng cash. Tila wala namang narinig si Abel sa pang-aasar ni Victoria. May girlfriend na ba yun? Hindi ko po alam, sir. Mas maigi kung siya na lang ang tanungin mo dahil hindi po ako tagapagsalita niya. May bibig naman nata yung tao na yun, hindi mo ba napapansin? Minsan nagamitin mo rin yung utak mo, ha? Ang mataray na sagot ni Victoria sabay walkout. Napailing na lang si Abel. Isang araw ay pinasyal ni na Abel at Victoria si Damsel sa playa. Hinayaan nilang maglakad si Damsel na nakabuntot sa kanila. Parang mag-asawa lang tayo, no? At yung si Damsel ang anak natin. Ay, halos pareho lang sa panaginip ko. Si Damsel kasama ang isang lalaking taga kay naglalakad sa playa. Nakabuntot sa kanila ang kanilang mga sisiw. Tapos, nandun din tayo. Naglalakad sa una nila pero hawak-hawak natin ang kamay ng anak natin. Baliw. Paano ka magkakanakibaog ka? Ah, ganon. Gusto mo subukan natin? Sige, subukan mo. Gusto mo putulin ko yung kaligayahan mo? Ang sagot din ni Victoria na bahagyang hinilang itak sa kanyang bewang. Oh, chill. Hindi kasali ang itak ha. Pag-usapan natin yan. Usapan lang yon. Walang itak. Nanakot ka eh. Huwag ka kasing manyak, okay? Habang nasa ganoon silang pag-okrayan, may ligaw na aso na biglang sumugod sa kanila. Sa pagkabigla ay nag-iingay si Damsel at mabilis na tumakbo habang binubuntutan ng aso. Dali-daling hinabol ni Victoria ang aso. Aktong sasakmalin na ng asong ibon pero saktong naabutan ito ni Victoria at agad na sinipa. Pero hinarap ng aso si Victoria at umatake ito sa kanya. Natumba si Victoria. Kinagat ng aso ang kanyang kaliwang braso at pwersahan itong pilit pilasin. Pero naagapan ito ni Victoria. Tinaga nito ang katawan ng aso. Nalugmok ang aso at namatay iyon. Hangang-hanga naman si Abel sa nasaksihan. Halos hindi siya nakagalaw sa sobrang kaba at bilis na mga pangyayari. Dinala ni Abel si Victoria sa ospital. Sa ginawang iyon ni Victoria ay lalong lumalim ang naramdamang paghanga ni Abel kay Victoria. Hindi lang dahil sa pinamalas niyang tapang kundi sa ipinakita nitong pagmamahal sa ibon na kahit buhay niya ay handa niyang ialay. Hindi kaya ulol ang aso na yon? Eh alam ko pa naman kapag ulol ang aso ay nauulol din ang kinagat niya. Hindi ulol yun. Alam ko kung anong itsura ng asong ulol. Eh ano namang hitsura ng asong ulol? Tumabi si Victoria kay Abel at iniabot ang kanyang palad na mukha ni Abel. Ayan o, ganyan. Ganyan ang mukha ng asong ulol. Biglang natawa si Abel at akmang babatukan sana niya si Victoria pero simbilis ng kidlat na tumakbo ito. Huwag ka mag-alala. Kung ulol yung asong kumagat sa akin dahil kung maulol ako, kakagatin din kita para tayong dalawa ang maulol. Natapos ang 2 linggong bakasyon ni Abel. Nang nasa Maynila na siya, ay hindi mabura-bura sa kanyang isip ang bukid. Pero higit sa lahat, si Damsel, si Victoria, at si Hector. Dahil dito ay nabuo sa kanyang isip ang isang napakalaking desisyon. Mr. Roberto Santillan will be your new CEO. I'm sure that at the helm, he can deliver and bring the company to great heights. So please give him your utmost support in the same way that you supported me and my dad before me. Ang pag-a-announce na Abel sa harap ng mga shareholders ng kanilang mga kumpanya nang magpatawag siya ng emergency meeting. Maraming salamat sa tiwala mo, iho.
makakaasa kang mamahalin at palalaguin ko ang kumpanyang itinayo ng mga magulang mo. Kung saan man sila naroroon ngayon ay sigurado akong nakangiting nakamasid sila sa atin. Nagpapasalamat na ako ang pinagkatiwalaan mo. Ang sambit ng kanyang ninong na matalik din na kaibigan at pinagkakatiwalaan ng kanyang daddy at mami nung buhay pa ang mga ito. Alam ko po yun, Ninong. At maraming salamat din na nariyan po palagi kayo na nagbibigay sa amin ng suporta. Walang anuman yun, iho. Basta ikaw ay i-enjoy mo lang ang mga napagdesisyonan mong gawin ngayon. Mamahalin ko ang kumpanyang ito kagaya ng pagmamahal ko sa mga magulang mo na matalik ko namang mga kaibigan. At ikaw, huwag kang makakalimot na kapag may problema ka, huwag kang mag-atubiling lapitan ako. Sa pagkawala ng mga magulang mo, hayaan mong ako at ang ninang mo ang pumuno sa papel nila sa iyo, ha? Oo naman po, Ninong. Maraming salamat po. Napakaswerte ko na nagkaroon ng mga magulang ko na tapat at maasahan na kaibigan na tulad niyo. Walang anuman yun, iho. All the time. Napadali ang pagre-resign ni Abel dahil na rin sa kanyang ninong na shareholder din at kasama ng kanyang daddy simula pa sa pagtatayo ng kumpanya. Kaya kinabukasan kagad ay bumalik kagad siya sa bukid. Unang pinuntahan ni Abel ang pugad ni Damsel. Nang nasa tuktok na siya ng bubong ay tinawag niyang ibon. Tumayo naman si Damsel at nang makita si Abel ay nag-iingay at hindi mapakali. Itinataas nito ang kanyang ulo. Ibinababa rin. Tila nagkikwentong halatang sabik na makita si Abel. Nang inilingkis ni Abel ang kanyang mga bisig sa katawan ni Damsel, doon na kumalbang ibon. Inilingkis din ni Damsel ang kanyang mahabang leeg sa leeg ni Abel at iyon ang kanilang naging yakapan. Mangistong, nasan po si Victoria? Nagpaalam sir na manguhuli raw ng isda. Kanina pa iyon sir nagpaalam. Tinungo ni Abel ang ilog. Pero nang madaanan niya ang dampa ni Hector, naisipan niyang sadyay nito. Nagbabakasakaling naroon din si Victoria. Nasa pangpang si Hector ng mga sandaling iyon, namimingwit ng isda. Nang makita niya si Abel ay dali-dali itong tumayo at umalis. Hinapol siya ni Abel at nang maabutan ay hinawakan niyang balikat ni Hector. Subalit nadulas si Hector at napayakap kay Abel. Pareho silang natumba at nalublob sa putikan. Mistulang nasa suspended animation silang dalawa na sa kanilang postura. Tinitigan ni Abel si Hector. Ramdam niya ang kanyang kasabikan sa binata. Umiwas naman si Hector sa mga titig ni Abel. Hindi naman maipaliwanag ni Abel ang kanyang naramdaman kapag ganong nakikita niya sa Hector. May naramdaman siyang awa at iyong tila misteryo na bumabalot sa kanyang katauhan. Lalo na sa kanyang matinding pagkamahiyain, pagkamailap, pagkaaloof, at iyong nananaginip siyang sumisigaw at umiiyak. Ramdam ni Abel na may malalim na itinatago sa Hector at kailangan niya ng taong iintindi at tutulong sa kung anuman ang bumabagabag sa kanyang isip. Maya-maya pa'y nagpumilit si Hector na kumawala sa pagkapatong ni Abel sa kanya. Pero mas hinigpitan pa ni Abel ang pagkakayakap niya kay Hector. Kaya nagpagulong-gulong sila sa putikan hanggang sa napagod si Hector at huminto. Nang mahimasmasan silang dalawa ay sabay silang naligo sa ilog. Wala pa rin silang imikan. Pagkatapos ay pinahiram ni Hector si Abel ng tuyong pantalon, pati na rin ang t-shirt. Hindi na rin itinuloy ni Abel ang paghahanap kay Victoria. Nang nakabalik na si Abel sa rest house ay dumiretso ito sa kanyang kwarto at saglit na nagpahinga. Pagkatapos ay muling naligo at nagbihis. Pinuntahan niya ang aquarium. Magandang araw. Ang pagbati ni Abel kay Victoria. Sabay upo sa isang pangkong malapit sa isang gilid habang pinagmamasdan si Victoria na naglilinis ng aquarium. Hindi sumagot si Victoria. Sadyang hindi niya pinansin si Abel. Patuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Ano?
Wala man lang bang welcome hug dyan? Hindi mo man lang ba ipapadama sa akin na natuwa kang nandito na ako? Kahit plastic lang. Sira ulo. Sana nga hindi ka na bumalik dito eh. Mas tahimik ang mundo namin nung wala ka rito. Nag-resign na nga ako sa trabaho ko eh. At dito na ako maninirahan. And so, magkakapera pa ako niyan. Tataas pa ang antas ng kabuhayan namin. Mababayaran mo na ba ako doon sa kulang mong 99,000 sa akin? Sobra ka naman dyan. Pero ang totoo, namiss kita. Pero hindi umimik si Victoria. Nagpatuloy pa rin siya sa paglilinis ng aquarium. Mahal kita, Victoria. Oo, matagal na. Seryoso ka ba dyan? Ha? Seryoso ka? Oo naman. Doon na kinuha ni Victoria ang isang tapo. Nagsalok ng tubig mula sa aquarium at isinaboy ito sa mukha ni Abel. Para sa naman yun? Nalunok ko yung maruming tubig na yun ah. Seryosohan tayo, di ba? Seryoso rin ako. Iyan ay para kay Hector. Sabi mo, mahal mo ako pero paano naman ang kapatid ko? Ha? Paano siya? Si Hector? Bakit si Hector? Nakita ko kayo sa putikan. Ang sahin yung ang dalawa eh. Anong ibig sabihin nun? Ha? Ano ka ba talaga ha? Napatitig na lang si Abel kay Victoria. Naguluhan sa mga sinabi nito. Ano? Hindi ka makasagot dyan. Tinukso niya ako eh. Hindi ko naman nagustuhan yun at saka lalaki ang kapatid mo. Hindi kami nung talo. At ako, pangarap ko magkaroon ng pamilya, ng anak. Hindi may bibigyan ng kapatid mo yun sa akin. Tinukso ka? O ikaw ang nanukso? Magkaiba yun. Ayaw na ayaw kong pinaglalaroan ng kapatid ko ha. Sir, tandaan mo yan. Sir, kung ayaw mong bigyan kita ng sakit sa ulo, kung ayaw mong patayin kita, nagkakaintindihan ba tayo, sir? Magpakatino ka na, sir. Ang pagbabanta ni Victoria, sabay talikod at nag-walkout. Tinungo ang bubong kung nasan naroon si Damsel. Nilinis niya ang pugad ng ibon. Sumunod sa kanya si Abel at tinulungan siya sa paglilinis. I'm sorry. Pero totoong naramdaman ko para sa'yo, Victoria. Pues, wala akong naramdaman para sa'yo, Abel. At si Hector, kung gusto mo siya, huwag mo siyang saktan. Kung hindi mo siya gusto o wala kang pagmamahal sa kanya, huwag mo siyang paasahin. Huwag mo siyang paglaruan. Sobra-sobrang ng paghihirap niya. Alam mo ba kahit sa pagtulog niya, ginigising niya ng pangungot? Teka, bakit? Ano bang masasakit na pinagdaanan niya? Namatay ang mga magulang namin, sir. At siya ang dahilan nun. Doon napansin ni Abel na lumuluha na pala si Victoria. Pinahid ni Victoria ang mga luha sa kanyang pisngi at dali-daling tinapos ang paglilinis ng pugad ni Damsel at mabilis na lumisan. Naiwan si Abel na nakatulala. Gusto pa sana niyang itanong kung ano ang kwento ng pagkamatay ng kanilang mga magulang at bakit si Hector ang naging dahilan. Pero sinarili na lamang niya ito. Dahil sa sinabing iyon ni Victoria, napagdesisyonan ni Abel na kausapin ng masinsina si Hector. Kinagabihan ay tinalaw niya ito. Hector, gusto kong sabihin sa'yo na mahal ko ang kapatid mo at bahala ko siyang ligawan. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Wala naman tayong relasyon, di ba? Kaya wala akong karapatan. Gusto ko lang ipaalam sa'yo dahil kapatid mo siya at may karapatan kang malaman ng intensyon ko sa kanya. Yun bang nangyari sa atin? Ano ba para sa'yo yun? Laro lang ba yun? Parang laro lang ng basketball? Isinut mo ang bola tapos yun na, panalo ka na. Pwede ka na ulit makipaglaro sa iba. Hindi yun laro. Nakita ko si Victoria sa katauhan mo kaya na yun nakalimot ako. At naawa din ako sa'yo. Kalimutan mo ang awa. Wala naman sigurong taong matutuwa kung
malalaman nilang tinuhog sila ng dahil lamang sa awa. Mas maigi pa yung iba dyan dahil binabayaran sila ng sapat kaysa sa awa. Alam mo bang masakit yun? Pero mas lalong masakit kung ginamit ka lang dahil nakikita niya sa'yo ang mukha ng mahal niya. Alam mo bang malaking insulto yun? Sorry, Hector. Sorry talaga. Alam ko matindi ang pinagdaanan mong trauma sa buhay. Ayaw kong dagdagan pa yun. At saka, pareho tayong lalaki. Gusto kong magkaroon ng isang normal na pamilya at mga anak. Di ba, gusto mo rin yun para sa sarili mo? Natahimik si Hector. Pakiwari niya itinadtad ang puso niya sa sinabing iyon ni Abel. Sobrang sakit na hindi niya mawari. Pero pilit na hindi niya ipinapahalata iyon. Pinipigilan niyang huwag pumatak ang mga luha niya. Ikaw ba, Hector? Anong plano mo? Hindi nakasagot si Hector. Masakit para sa kanya ang sinabing iyon ni Abel. Alam ni Hector na may naramdaman na rin siya kay Abel pero gusto niyang tanggalin iyon sa kanyang puso gawa ng wala itong patutunguhan. At imbis na sagot galing sa kanyang bibigang bibitawan, mga luha ang kusa na lamang tumaloy sa kanyang mga mata. Dali-dali niya itong pinahid para hindi mahalata ni Abel. Meron akong girlfriend. Sally ang pangalan niya. Dating nag-Japan. Alam niyang may lihim akong pagkatao pero tanggap naman niya ako. Nagkaanak kami. Nang malaman ito ng nanay ko, sinabihan niya akong pakasalan si Sally pero namatay naman yung nanay ko bago yun matupad. Kaya yun ang plano ko. Babalikan ko siya at pakakasalan ko siya. Kung iyan ang magiging desisyon mo, susuportahan kita sa plano mong yan. Nang nakatalikod na si Abel, doon na hinayaan ni Hector na dumaloy ng dumaloy ang kanyang mga luha. Si Abel ang pinakaunang lalaking nakasama niya. Siya rin ang unang taong nagpatibok ng puso niya. At sa oras na iyon, si Abel rin ang pinakaunang sumaksak nito. Ang ibong tagak ay malalaking ibon na may taas na hindi bababa sa 3 talampakan kapag mature at ang kanilang timbang ay nasa halos 2 kilo. Mahaba ang kanilang leeg at paa at kadalasan ay purong puti ang kulay ng kanilang balahibo. Karamihan sa kanila ay migratory o nanggagaling sa malalamig na mga bansa. Kapag tag-init ay bumabalik sila sa lugar na kanilang pinanggalingan. Paliwanag ni Abel sa mga estudyanteng high school na dumayo sa kanyang rest house. Simula kasi nang dumating sa buhay niya si Damsel ay nagpagawa si Abel ng isang sanctuary para sa mga alagang hayop na inabandona, inabuso, may sakit, may mga pinsala o mga orphaned animals. Naging dahilan ito para i-convert niya ang isang parte ng lupa sa kanyang rest house para sa isang ecotourism. Pero si Damsel pa rin ang pinakasikat niyang alaga. Ginawa niya itong mukha ng kanyang advocacy para maitaas ang kamalayan ng kabataan sa kahalagahan ng pangalaga sa mga hayop at kalikasan na rin. Inilagay niya ang kwento ng buhay ni Damsel at iba pang mga alaga niya sa video at libro at ipinost ito sa kanyang website, YouTube at page na dedicated para kay Damsel at ng sanctuary. Nang nag-viral ang mga ito, nagkaroon siya ng daan-daang libong tagasunod. Likas na monogamos sa mga tagak. Ang ibig sabihin nun kapag nakahanap sila ng partner, panghabang buhay na ito. Kung sa tao ay merong till death do us part, ganon din sa kanila. Habang nag-i-explain si Abel, nasa bubong naman ng rest house si Victoria. Kasalukuyang tinutulungan si Damsel sa paggawa ng bagong pugat. Hinakot ni Victoria sa ibabaw ng bubong ang isang langkay ng mga sanga ng kahoy at isa-isa niyang iniabot ang mga ito kay Damsel. Si Damsel naman ang tagapwesto ng mga ito sa nararapat na sulok ng kanyang pugat. Ito ang dahilan kung bakit tinutulungan namin si Damsel na gumawa ng kanyang pugad. Sa darating na buwan ay panahon na ng pagdayo ng mga tagak. Maghahanap sila ng pagkain dahil sa lugar na kanilang pinanggalingan ay nagyayelo. Mahirap maghanap ng pagkain.
dito sa lugar natin sila mag-stop over at titira hanggang mag-summer na uli ang lugar na kanilang pinanggagalingan. Habang nandito sila, mga babaeng tagak ay mangingitlog at magpapalaki ng kanilang mga inakay. Para sa mga single na tagak, ito rin ang panahon na maghanap sila ng kanilang kabiyak at dito nila palalakihin ang kanilang mga supling bago sila bumalik sa kanilang pinanggalingan. At ito ang interesanteng kaalaman. Ang mga lalaking tagak ang pipili ng kanilang magiging partner. At ang kriteriya ng pagpili nila ng partner o asawa ay kung maganda ang paggawa ng pugad ng mga single na babaeng tagak. Sa mundo kasi ng mga tagak, ang responsibilidad sa paggawa ng pugad ay nasa mga babae at nai-inlove ang mga lalaking tagak sa mga babaeng magagandang gumawa ng pugad. Ito ang dahilan kung bakit tinutulungan namin si Damsel na gumawa ng kanyang pugad para hopefully sa season na ito ay may lalaking tagak na ma-inlove sa kanya. Alam niyo naman, hindi na makakalipad si Damsel at mahirap para sa kanya ang gumawa ng pugad sa mataas na lugar. Kayo ba? Gusto niyo ba na magka-love life si Damsel? Isang dumadagundong naman na sagot ang isinisigaw ng mga estudyante. Opo sir, gusto po namin magka-love life si Damsel. O sino naman sa mga babae rito ang single at naghahanap din ng love life kagaya ni Damsel? Ito sir, ito, siya po sir, siya po. So kung gusto nyo ding magka-love life o magkaroon ng love life ay dapat matuto din kayong gumawa ng pugad. At lalong lumakas ang tawanan. Itinaas ang kamay ng isang estudyanteng babae. Itinuro naman siya ni Abel. Sir, may kapansanan po si Damsel. May magkakagusto pa kaya sa kanyang lalaking ibon? Alam naman natin ang ibang mga boys dyan. Maarte, mapili akala mo naman. On behalf sa mga lalaki ng Southern University, wala kaming pake sa itsura ng babae basta yung pugad niyang maganda, malinis at mabango na parang araw-araw pinapaliguan. On behalf sa mga lalaking estudyante sa Lakeside College, ang mahalaga sa amin ay yung mga limliman na lang itlog. Gusto namin makasigurong amin talaga yung mga yon. Kayo talaga. Nakakatawa yung mga sagot ninyo. At maganda din naman yung mga tanong ng babaeng estudyante pero ako man ay hindi rin sigurado. Sana ay idaan na lang talaga sa ganda ng pugad. Sana ganun din sa tao, no? Wala na yung kapugian, kagandahan, kinis ng balat, tangkad. Lahat ng single na babae gagawa na lang ng pugad at yun na, magkaka-love life na. Ay, sir. Pwede rin ang mga lalaki na lang ang gagawa ng pugad at kami mga girls ang mamimili. On behalf sa mga babaeng estudyante ng Northern Academy, we demand na responsibilidad ng paggawa ng pugad ay nasa mga lalaki at kaming mga babae na ang bahalang lumimlim sa mga itlog. On behalf din sa Everlast College, gusto namin mga lalaki ang gagawa ng pugad ng mga ito at dapat malinis, mabango, kaakit-akit, malaki, at puno ng malalaking balahibo para hindi kami mahirapan sa paglimlim. May ganyan ding species ng ibon. Mga lalaking ibon ang gumagawa ng pugad at namimili na lang ang mga babaeng ibon. Meron ding sa sayawan idinadaan. Ang mga lalaking ibon ang sumasayaw at kapag nagustuhan ng babaeng ibon ng pagsasayaw nila, ayun na, sila na napipili. Ayan sir, yan ang gusto namin, idaan na lang sa sayawan. Sir, question. Bakit po nga pala Damsel ang pangalan niya? Ang ibig sabihin kasi ng damsel ay dalaga, dalagita. Yun. Ikwinento niya rin ng isang pelikula na may pangalan na Damsel in Distress na sa bandang huli ay isinalba ng isang hero na naging love of her life. Masaya at sobrang nag-enjoy ang mga estudyante sa kanilang natutunan sa mga paliwanag ni Abel. Buwan ng Nobyembre, ang buwan kung saan nagsidatingan ng mga tayong ibon galing sa malalamig na bansa. Dahil sikat na sa Facebook ang page at website ni Damsel at alam ng mga tao na naghihintay siya ng kanyang hero, excited ang lahat. Pero nang matapos ang Nobyembre na sa dinami-daming tagak na nagsidatingan, ay wala ni isa sa kanila ang dumapo sa pugad ni Damsel. Maraming nalungkot.
December 10 ng hapon. Ito ang buwan at petsang hindi nila malilimutan. Hindi magkamayo sa pagsigaw si Mang Estong. May dumapong tagak sa pugad ni Damsel. May dumapong tagak sa pugad ni Damsel. Pakiwari ni Abel ay iyon na ang pinakamagandang sigaw na kanyang narinig. Halos matapilok pa siya sa hagdanan sa bilis ng kanyang pagtakbo palabas para tingnan ang sinasabi ni Mang Estong. At doon niya nakita ang isang ibong katulad ni Damsel. Puting-puti ang kanyang pakpak. Matikas sa kanyang tintig. Napakagandang ibon. Lahat sila'y nababalot sa tuwa at sobrang pagkamangha. Kapwang maingay si Damsel at ang dayong ibon na yon. Tila gumagawa sila ng ritual na sayaw at kanta. Ramdam ng mga tao na may gusto sila sa isa't isa. Hindi sila mapigil sa kanilang pag-iingay. Hindi rin mapigil sa kanilang kasiyahan ng mga taong nakakasaksi. Sa sobrang tuwa'y hindi na malaya ni na Abel at Victoria na nagyapakan na pala sila habang tumatalon. Pero bigla rin silang nahinto ng parehong natauhan sila sa kanilang ginagawa. At kagaya ng dalawang taong may pride, biglang bumitaw sila sa kanilang yakapan at nagkunwaring wala lang nangyari. Bagamat may pigil na kilig sa kaloob-looban nila, nagpatuloy lang sila sa pagsigaw at pagtatalon. From now on, I baptize you of the name Hero. Nagpalakpakan ng mga tao. Dahil hindi makalipad si Damsel, hindi umalis si Hero sa tabi niya. Kung lilipad man si Hero ay hindi makakasunod sa kanya si Damsel. Babalik siya at tila kinakausap niya si Damsel. Hanggang sa isang araw ay lumipad si Hero at iniwan si Damsel sa kanyang pugad. Akala nila ay hindi na babalik si Hero. Pero laking gulat nila nang bumalik ito paglagpas ng ilang oras at sa kanyang tuka ay may dala siyang pagkain. At nang makadapo na, ay agad isinubo niya kay Damsel ang mga pagkain mula sa kanyang tuka. Manghang-mangha mga tao sa nasasaksihan. At iyon na naging routine nila. Makalipas ang mahigit 1 linggo, nangitlog si Damsel. Si Damsel ang naglimlim habang si Hero ang tagahanap ng pagkain. Mistulan silang dalawang taong mag-asawa na hati sa kanilang responsibilidad. Nakikita nila kung gaano kadedicated si Hero sa kanyang tungkulin. Lumipas ang mahigit 30 araw. Nagkaroon sina Damsel at Hero ng 5 inakay. Sa pagkakataong iyon ay tumulong sina Abel at Victoria sa pagpapakain sa mga inakay. Kasali na sina Damsel at Hero. Doble kahit sina Abel at Victoria sa panghuhuli at pamimingwit ng isda. Sinusubuan nila ang mga inakay habang si Hero naman ay naging maamo na rin kina Victoria at Abel. At tila naka-check-in sa isang hotel na may libreng pagkain. Nakikikain na rin siya sa mga huling isda ni na Victoria at Abel. Lumipas pa ang 3 buwan. Lumaki na mga inakay at natuto na silang lumipad. Panahon na rin iyon ng pagbabalik ng mga dayong ibon sa kanilang pinanggalingan. Unang lumisan ng 5 anak ni na Damsel at Hero. Sumama ang grupo ng iba pang naon na mga tagak. Dito nila napansin na tila gusto na rin umalis ni Hero kasama ang kanilang mga inakay. Nung una ay lumipad ito palayo pero bumalik na tila gusto niyang isama si Damsel. Halatang naguguluhan siya. Tila hindi niya maintindihan kung bakit ayaw sumunod ni Damsel sa kanya. Gusto na niyang bumalik sa kanyang pinanggalingang lugar ngunit si Damsel ay nanatili pa rin sa pugad. Paulit-ulit siyang lumilipad at bumabalik sa pugad. Hanggang sa dumapo na lang siya sa tuktok ng isang poste na hindi kalayuan sa pugad. Pinagbasta niya si Damsel. 5 araw siyang naron. Si Damsel naman ay tumalikod. Iyong tila ang mensahe para kay Hero ay, "Umalis ka na. Hindi ako pwedeng sumama sa iyo. Okay na ako rito." Lungkot na lungkot ang lahat ng mga taong nakasaksi sa paghihirap ng 2 ibon. Kung gaano kasaya mga tao nang dumating si Hero ay kabalik na rin naman sa mga sandaling iyon. Pero dahil sa nakagisnan na sa sistema ni Hero ang pagiging migrante, tuluyan din siyang lumisan. Iyon ang simula ng matinding kalungkutan ni Damsel. Nagmukmuk siya. Walang ganang tumayo o kahit sumilip man lamang sa labas ng kanyang pugad. Hindi na rin siya kumakain.
ang dating sigla niya ay nawala at napalitan ito ng lungkot. Kahit ang kanyang pakpak na dati ay maayos at makinang, sa pagkakataong iyon ay pinabayaan niya. Kitang-kita at ramdam ni Abel at Victoria ang sakit na inadanas ni Damsel na tila pati puso nila ay nabibiyak din. Ang pagturusan ni Damsel ay may epekto rin sa kalooban ni Victoria. Muling nanumbalik sa isip niya ang pagkawala ng kanyang mga magulang. Na-depressed din siya. Nawala ng sigla at lihim na umiiyak. Nang mapansin ito ni Abel, kinausap niya si Victoria. Ibinahagi rin niya ang pagkawala ng kanyang sariling mga magulang bunsod sa isang malagim na aksidente. Alam mo, halos pareho naman tayo. Pareho ng kapalaran nating tatlo ni Damsel. Iniwan tayo ng mga mahal natin sa buhay. Iyon ang pinakaunang pagkakataon na nakita ni Abel ang kahinaan ni Victoria. Iyon din ang pagkakataon na hinayaan ni Victoria na yakapin siya ni Abel. Pinahid ni Abel ang mga luha ni Victoria. Akala ni Abel ay iyon ang simula ng maganda nilang samahan at ang pagkakataong maari na niyang ligawan si Victoria. Pero isang araw, habang naglilinis si Victoria sa kwarto ni Abel, may kausap si Abel sa telepono habang naka-on ang speaker nito at narinig niya ang lahat ng kanilang pinag-uusapan. Hi, Sir Abel. 5th death anniversary ng Bami at dati niyo po ngayon. Oo nga, Eli. Thank you for reminding me, ha. Ano naman pong ganap dyan sa inyo, Sir? Kanina madaling araw, nagsimba ako sa pinakamalapit na church dito. Nagtirik ng mga kandila. Very private lang, yet very personal naman ang paggunita ko. Nandito pa kasing sakit sa akin eh. Ay, sorry po, Sir Abel. Ay nga pala, kumusta po palang rest house business niyo dyan? Nako Ella, sobrang ganda. Kaya nga siguro nawiwili na ako rito eh. Nothing can beat nature talaga. So wonderful. Come and visit here one day with your family. Wow! Thank you so much, sir. We will find time. Nagulat si Victoria sa kanyang nalaman. Ang buong akala niya ay si Mang Istong talaga ang tunay na may-ari ng mga rest house sa farm na iyon. May tampo siyang nadarama kay Abel kung bakit nilihim niya ito sa kanya. Anong preparation nga pala ang ginagawa niyo dyan? Nagpamisa ang kumpanya sa umaga, sir, tapos nagpakain ng lunch para sa mga staff. Good. So, how's the business now? So far, okay naman, sir. Pero may pulis na tumatawag sa akin at may gustong iparating na balita sa'yo. At sinabi ni Ella ang mensahe ng pulis kay Abel. Nahinto sa kanyang ginagawa si Victoria. Masinsinang nakinig siya sa ibinalita ni Ella. Doon na biglang kumalampag ang kanyang dibdib. Nanumbalik sa kanyang alaala ang isang masakit na karanasan na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Nakaramdam siya ng magkahalong galit at matinding takot. Sa parte naman ni Abel, hindi siya mapakali sa nalamang mensahe ng pulis. Hindi niya alam ang gagawin. Maya-maya ay binigyan niya ng tagubilin si Ella. Sa parte naman ni Victoria, nabuo sa isip niyang lisanin ng rest house ni Abel at nag-iwan na lang siya ng sulat. Dear Abel, nilisanin ko ng rest house na akala ko'y pagmamayari ni Mang Istong. Pero pagmamayari na pala. Hindi mo man lang sinabi sa akin ang totoo. Maraming salamat na lang sa lahat ng kabutihan mo. Alagaan mo mabuti si Damsel. Mamimiss ko siya. Victoria. Nang mabasa ni Abel ang sulat, dali-daling tinungo niya ang dampa. Nadatnan niya si Hector na nagliligpit ng kanyang mga damit at gamit. Saan nagpunta si Victoria? Kabilin-bilinin niya sa akin na huwag kong ipaalam sa'yo kung saan siya pupunta. Nauna na siyang umalis. Makikita na lang kami sa isang lugar. Bakit pa kayo aalis? May ginawa ba akong masama? Mayroon. Ang hindi mo pagsasabi ng tunay mong pagkatao. Ikaw palang may-ari ng rest house, pero ginawa mo kaming tanga. Sorry na kung ganung nasaktan ko pala kayo. Pero, napakalaking bagay ba noon na kailangan yung lisanin ng lugar na ito? Oh!
Dahil kung naglihim ka sa isang bagay, paano pa kami magtitiwala sa iyo sa ibang bagay? Iyan lang ba talagang dahilan nyo? Parang ang babaw naman yata niyan. Oo, yan lang. Hector, please. Mahawa ka sa kapatid mo. Huwag mong hayaan na mapahamak siya at kung saan mapunta. Kumbinsin mo siya manatili dito. Paano kayo mabubuhay? Please, sabihin mo sa kanya na bumalik na dito. Sabihin mo rin sa kanya na humingi ako ng patawad dahil sa hindi ko pagsasabi ng totoo. Ng totoong pagkatao ko. Okay, sige. Ipaparating ko. Pero hindi ako nakakasiguro na papalik siya. Ang sambit ni Hector na noon ay natapos na sa pag-iimpake at mga alis na. Hinawakan siya ni Abel sa braso. Ako? Hindi mo ba ako mahal? Bitawan mo nga ako. Sira ulo ka ba? Si Victoria ang pinag-uusapan natin dito. Tapos itatanong mo sa akin na mahal kita. Ano ba talaga? Pinaglalaroan mo ba kami? Hindi. Ang ibig kong sabihin, kung mahal mo ako, mananatili ka rito. Para bumalik si Victoria. Ah, so gusto mo akong gamitin, ha? Hindi mo ako naintindihan eh. Pareho nating mahal si Victoria, di ba? Pwes, huwag nating hayaan na lumayo siya, kaya please, dumito ka na. Pasensya na po, sir. Hindi ko magagawa ang sinasabi mo. Iyon ang huling pag-uusap ni Abel at Hector at wala na siyang nagawa ng tuluyan ng lumisan si Hector. Matinding pagkalito ang naramdaman ni Abel sa pagkawala ni na Hector at Victoria at kagaya ni Damsel, nawasak din ang puso ni Abel. Sa paglipas pa ng mga araw ay mas lalo pa siyang nasasabik sa magkapatid. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Pareho niyang kinasasabikan sina Victoria at Hector. Itutuloy. Abangan ang next episode.